Ayan. So, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Saan man kayong bansa naroon. So, in-update ko po ang video ito dahil marami pa rin pong nagkakamali sa pagkuha po ng OEC. Hindi pa po sila nakakuha ng OEC. Kaya po in-update po natin ito para lalo pong maintindihan ng ating mga kababayan. So, may nagtatanong pa rin po kung pagkatapos po makakuha ng OEC online ay pupunta pa po ba ng POA. So, pag nakakuha na po kayo ng OEC sa online, so hindi na po ninyo kailangan pumunta ng POA. So, mag-print lang po kayo ng 4 na copy, saka dadalhin nyo po yon para i-present sa check-in at saka sa immigration. So, kaya marami po tayong update dito, kaya tapusin nyo muna po ang buong video para hindi po kayo magkamali. So, tapusin nyo munang panoorin yung buong video, tapos saka nyo po sundan para hindi po kayo magkamali. So, okay po kabayan? Tara! So, welcome back mga kababayan. Nagbabalik naman po ang Pidnia TV para liwanagin yung mga konting problema sa pagkuha ng OEC. So, pag nag-register po kayo, ang ilalagay nyo pong email ay dapat yung alam nyo yung password. Hindi po basta-basta maglalagay ng Gmail lang. Kasi doon po ipapadala yung temporary password pagkatapos yung registro. Saka yung pagkuha ng OEC po, kung matagal pa yung bakasyon nyo, wag muna po kayong kukuha agad-agad ng OEC. Kasi ang valid po ng OEC ay 60 days po. Marami kasing na-expire ng OEC na malayo pa ay kumukuha na sila agad bago po kayo kumuha ng OEC. So ipapakita natin dito sa pagkuha ng OEC kung paano, para di na po kayo magkakamali. Ipapaliwanag po natin. Tara! So pupunta lang po tayo sa online services dmw.gov.ph. So punta tayo sa let's go tayo. Pag nag-pop up po yun ng Pag-ibig, i-close nyo lang po. Yung black na item, i-close nyo lang po pag nag-pop up yung Pag-ibig. So, hindi tayo maglalagin. Magre-register po tayo. May luma man tayong account o bago, kailangan po nating mag-register. Lahat po tayo mag-register. May record ka man o wala, mag-register po tayo. Pinuto nyo yung accept. Tapos fill up po tayo dito. Yung mga ano lang to, mga personal profile. First name, middle name, last name, suffix name. Yung suffix name, kung may junior ka, ilagay mo. Kung senior ka naman, ay ilagay mo. Okay? So, gender, male. So, ilalagay nyo pong Gmail address dito ay dapat yung active. At alam nyo po yung password. Para ma-receive nyo agad po pag nag-send sila ng temporary password. Lagay yung birth date. Tapos register. So pag ganito na yung lumabas, so press lang natin po yung yes. Press natin yung yes. Then just wait. Yan, ganito, success na po ito. So ang gagawin natin, pupunta po tayo doon sa Gmail natin. Buksan po yung email nyo. Doon na po yan, temporary password na yan. Doon po yun makikita. Doon po sa Gmail nyo. Sa email nyo, bubuksan nyo po yung email nyo. Doon nyo po makikita yan. So ganito yung makikita nyo doon sa email nyo. Yung temporary password na KO366. So ngayon maglalagin tayo ngayon. Yung nilagay nyo po na Gmail kanina, nilagay nyo yung Gmail, ilalagay po natin dito sa login. Tapos dito sa next, yung password na binigay ng POA na temporary password. Okay, yung password na lagay natin dito, yung temporary password na binigay galing ng POA po.
Yung ganyan, yung K03665K8. Yan po yung lalagay nyo sa password. Para di po kayo magkamali. Okay, login po tayo. So, yan. So, ibig sabihin ay okay na. Ngayon, magpapalit tayo ng original password natin. Magpapalit po tayo ng original password. So, ikaw nang bahala magawa ng password. Huwag nyo pong kakalimutan. Baka mamaya di na naman kayo makalagin. Mamroblema na naman po kayo sa pagkuha ng OEC. Kayo din. Change password na ha. Ayan, okay na. Nakapasok na. Hindi, pag naglalagin po kayo, yung pinalit nyo na yung lalagay nyo sa password. Hindi na po yung temporary password. Nagets nyo po ba? Ito, lumabas na naman yung Pag-ibig. So, i-close nyo lang po. May yung black na itim na yan. I-close nyo lang po yan. Hindi na natin kailangan yan. Pagbalik manggagawa po, hindi na kailangan. No need na po. So, okay. So, ayusin natin yung profile natin ngayon. Dashboard na nakalagin na kayo. So, ganito yung... So, second step, upload ka po ng profile picture mo. Tapos, upload ka po ng passport. So, yan lang naman po yung importante. Tapos, doon punta ka po sa profile. So, fill upan mo po yung ano doon. Update mo po. Tayo dito, mag-fill up sa profile. So, ito lang naman po yung mahalaga dito. Yung... bago tayo pumunta ng balik manggagawa, dito lang tayo sa my profile. So mag-fill up lang po tayo dito. So direct to the point na tayo. Huwag na tayong ano. Kung gusto nyong may guide na pag-fill up dito, meron po akong complete video dyan. Hanapin nyo lang po dyan sa baba. So pagkatapos nito, so i-direct straight na tayo. Punta na tayo sa balik manggagawa para di na tayo tumagal. So, third step na importante na kailangan lagyan nyo, maglagay po kayo ng identification. Gaya po ng passport. So, maglalagay po kayo dyan kung kailan yung expired. Tapos, maglagay kayo dito sa add beneficiary. Napaka-importante po nitong add beneficiary. Maglagay po kayo kahit isa na beneficiary kasi hindi po kayo makapag-proceed kapag wala kayong add beneficiary. So, sa Pag-ibig, kahit na po naka-action, kahit hindi na po yun required, optional lang naman po kung maglalagay kayo ng Pag-ibig number o hindi. So, may nakakakuha pa rin po ng OEC kahit wala pong Pag-ibig. So, i-skip nyo lang po, makapag-proceed po kayo. So, punta na tayo ngayon sa balik manggagawa. Ay pangatlo pong layer sa right side. Doon po makikita yung balik manggagawa. Once na nandyan na sa ibaba yung passport image, so ibig sabihin successful na yan. So ganito na mangyayari. Once na may passport data is available, beneficiary data is available, is pwede tayong mag-next dyan. Kahit yung Pag-ibig ay naka-X, okay na yan, wala namang problema na yan. So mag-next na tayo. Po, marami pong nagkakamali dito. Maliwanag naman ang pagsasabi na para sa mga bagong gawang account sa e-registration na may dati ng record sa BM Online at babalik sa parehong employer, ay maghintay po ng 24 oras para sa pagtutugma ng iyong personal at employment record upang makakuha ng OEC exemption. Kung hindi po ito magtugma, automatiko kang dadalhin ng POSBAM sa appointment page. So maghintay po kayo, may bago man kayo ng account o lumang account, maghintay po kayo ng 24 hours para maitugma ng POA. So, i-explain ko lang po ito sa inyo mga kabayan. So, mayroon po kasing nag-i-expect siguro na after 24 hours ay makaka-receive sila ng notification galing po sa POA. So, mga kabayan, hindi po kayo makaka-receive ng any messages from POA or notification from POA. Wala pong notification na darating sa inyo after 24 hours. So, ito po ay base sa aking experience. So, kaya i-share ko sa inyo. So, kaya kasi ganito ang ginawa ko. Nung first time ko kasing magpunta doon sa, hindi pa po ako nakadiretso doon sa printout OEC. Kasi po, balik magagawa na po ako. So, ako po ay mayroon na dating files. Kaya kung mga balik manggagawa po kayo, dati nakakuha na po kayo ng OEC online, so makakakuha pa rin po kayo ng OEC online ngayon. So ganito lang po ang gagawin nyo. So
pag wala po pong print OEC, hindi pa po kayo nakapag-proceed, ganito po yung gagawin nyo. So, time to time, wala pa sa 24 hours. So, time to time, so after 6 hours, ilalagin nyo ulit yung account nyo. So, after 4 hours or 6 hours, ilalagay nyo ulit yung account nyo. So, i-check nyo po kung mayroon na pong lalabas na print out OEC. Kasi po, ay itinutugma pa ng POA yung dati nyong file. So, wag po kayo na mag-expect na may darating sa inyong message or notification na galing ng POA. So, ang gagawin nyo, time to time, ay ilalagin nyo po yung account nyo, i-check nyo. So, i-check nyo kung mayroon na pong print out. So, i-check nyo, lalagin kayo, tapos direct na po kayo doon sa balik manggagawa kung mayroon na po kayo dating, kung naayos nyo na po, na-update nyo na yung inyong profile. So, pag lalagin po kayo, didiretso na lang po kayo doon sa balik magagawa to check kung mayroon ng print out na. Maglalagay kayo ng flight date, tapos check nyo kung mayroon ng print out OEC. Ito po ay para sa mga balik magagawa na dati ng my file na nakakakuha na po dati ng online. So makakakuha po kayo ng OEC online. So okay po kabayan, sana maliwanag to sa inyo. So, proceed tayo magpaliwanag sa ibang mga detalye. So, dito rin po kabayan, dito po sa mga flight date, marami din po nagkakamali dito. So, ang ilalagay po natin dito ay yung flight date po pabalik ng ibang bansa, hindi po papunta ng Pilipinas. Pabalik po ng ibang bansa kabayan. Ulitin ko po, pabalik po ng ibang bansa yung ilalagay nyo na flight date. So, maliwanag po. So, punta tayo sa next. So, next tayo. So, once na lumabas na po ito, so, okay na po yung record nyo. So, yung first question dito, kabayan, ay, are you returning to this employer? So, at Chavikiri. So, kung talagang yun ang babalikan mo, ay, ang sasagot mo talaga dyan ay yes. Kung alam mo naman po na yan ang babalikan mo ay yes. Kasi kung halimbawa, hindi naman talaga yan yung employer na nakalagay dyan, tapos ang sinagot mo ay yes, hindi ka po makakapag-proceed, hindi ka po makakakuha ng OEC pagdating doon sa dulo. Kahit dayain mo yan, mag-yes ka dyan kung hindi naman dyan yung tanong mo. Halimbawa, iba naman yung company na dyan, tapos ang sinagot mo ay yes, ay pagdating doon sa dulo, ay hindi ka po makakakuha ng OEC, hindi siya magpo-proceed. Kaya kung yan talaga yung company mo, ay yes ang sasagot mo. So, maliwanag kabayan. So, second question dito kabayan ay, are you returning to this job site? Oman. So, sure ka naman na ganyan talaga, yun talaga yung babalikan mo. So, ang sasagot mo ay yes. Paano kung ang sinagot mo ay yes, pero ang babalikan mo ay ibang country, halimbawa Malaysia o Brunei o Dubai, tapos yes yung sinagot mo, so makapag-proceed ka dito sa application na to. Pagdating doon, hindi ka pa rin makakaprint ng OEC kasi mali yung sagot nyo. Halimbawa, kung sigurado ka talagang yan ang babalikan mo, yung job site parehas, so yes talaga yung isasagot mo para tuloy-tuloy. Question number 3 tayo kabayan. Sabi niya, is your employment under the same job position? So cook, except private service. Kung alam mo naman na yun talaga yung trabaho mo dati, yun naman talaga yung babalikan mo, so yes pa rin yung answer mo. Paano kung nag-ibang position ka na? Kasi doon sa pag-fill up mo, doon sa ay iba, tapos nag-yes ka dito, iba yung pinilapan mo doon, iba yung employment job position mo. So, ang sinagot mo yes, so magkakaproblema ka pa rin doon sa dulo. Hindi ka po makakapag-print. Pero kung sure ka, balik magagawa ka, same employer talaga, same job site, so yes talaga yung sasagutin mo. Hindi ka magkakaproblema doon sa dulo. So, okay ka ba yan? So, proceed tayo sa next question. Last na. So, ito na yung last question niya. So, ito na yung question niya. Are you aware that you may face administrative disciplinary sanction for declaring false information in relation to your response in question number 1, same employer, and question number 2 is same job site? So, pag nagkamali po yung inyong declaring mo ay false information, so magkakaroon po ng problema. So kaya kailangan ay ang sagot niyo lang po dito ay nakadepende doon kung saan po talaga yung inyong
job site, saka yung saan po yung job position nyo, saka yung same employer. Kailangan po ay may tugma para po didiretso yung ano nyo. Kasi pag may mali po doon sa ano nyo, tapos tuloy-tuloy po yung ano nyo, yung question ay hindi na nasundan, tapos yung pinilapan dati ay hindi kaparehas, talagang hindi po kayo makakakuha ng OEC online. Pero kung sigurado ka naman po na same employer talaga ibabalikan mo, lahat-lahat ay same, so kailangan ang sagot nyo ay puro lahat yes. Halimbawa, kabayan, dahil nga hindi kaparehas yung mga naayon doon sa question at saka yung babalikan mo ay hindi parehas, so ang mangyayari ay sasagutin mo ngayon, ang isasagot mo ay no. So ngayon, ang mangyayari, pag no yung sagot mo, ay mapupunta ka doon sa transaction type. So ngayon, mamimili ka kung ano ba yung nangyari sa inyo, kung ano bang nangyari sa iyo, change position ka ba, o change employer, change job site. So ngayon, mapupunta ka doon sa select transaction type. So dito tayo mapupunta. So pag no yung sagot nyo, so ganito yung mangyayari sa inyo, hindi po kayo makakakuha ng OEC agad. So kailangan nyo mag-submit ng appointments sa POA or sa embassy para makakuha kayo ng OEC. Ito yung tinatawag na contract verification para matulungan kayo makakuha ng OEC. Pero kung ang babalikan mo ay talagang yan ang same employer mo, parehas lang yung position mo, parehas lang yung job site mo, so ang sagot nyo po ay puro yes. Yes na lang po para hindi kayo magka-problema. So ay kung nagpalit po kayo ng mga ganyang mga position o saka job site, so kailangan yung no talaga. Kailangan nyo pong contract verification talaga po. Dahil hindi po talaga kayo makakakuha ng OEC online. So kailangan po talaga tayong appointment para makapunta po tayo doon sa POA ng personal. Okay po kabayan? Kaya kabayan, so bibigyan ko kayo ng tip kung para magkaroon kayo ng idea. So kung mayroon po kayong lumang OEC dati, so bago kayo mag-fill up, so gayahin nyo na lang po yun kung parehas lang naman talaga yung employer nyo. Nakakuha kayo ng OEC dati, so gayahin nyo po yung paano kayo nag-fill up, yung pagsulat ng employer nyo, yung mga gayahin nyo na lang po yun, yung dating lumang OEC nyo, para matugma ng parehas yung inyong file, para hindi po kayo magka-problema pa. So paano ba magpa-appointment? So kailangan nyo pong magpa-appointment. So i-edit nyo po yung profile nyo, i-update nyo yung profile nyo, tapos ilagay nyo po yung mga kung ano po yung nyo, change employer ba kayo o change job site or kayo, change position. So kailangan nyo pong mag-appointment para makapunta po kayo sa POA in person. So kailangan nyo pong magpunta doon. So kailangan dalhin nyo lang po yung employment contract nyo, saka yung working visa nyo. Yun lang naman po yung kailangan. So maliwanag po ba? So kung gano'n na nga ang nangyari, ay nagpalit po kayo ng employer o nagpalit po kayo ng job site, so ang mangyayari po ay kailangan nyong mag-appointment po dito sa BM appointment para dadalhin nyo po pagpupunta ng POA in person. So pag nakapili na po kayo ng transaction type, yung gaya ng change position, change employer, so magsusubmit lang po tayo para po makapunta tayo doon sa BM appointment. So ganito na yung gagawin natin. So mag-select lang po tayo dito ng malapit sa inyong location. Marami pong pagpipilian dito kung saan kayong mas malapit na location yung pupuntahan nyo po sa appointment. Kasi pag wala po kayong appointment ay hindi po kayo makakapasok sa POA. Kaya importante din po ito. So ako malapit ako, Manila kasi ako, kaya Mandaluyong, Ortigas pinili ko. Tapos ngayon ay wala siyang available slot. So punta lang tayo sa nearest available. So meron na tayong makikita dito na mga slot. So pagpipilian lang
po natin yung petsa na available po kayo. So, pag nandito na po tayo, so nakapag-appointment na po tayo ngayon. So, ang gagawin lang po natin ay pipinutin po natin dito yung print appointment. Okay po. Tapos yan po yung dadalhin natin papunta ng POA. So, kailangan pagdala nyo na po ito papuntang POA. So, ihanda nyo na po yung inyong passport, saka working visa at saka employment contract para ready na po ang inyong mga dokumento. So tuloy po tayo sa pagkuha ng OEC. So para po sa mga same employer talaga na same yung job site, same yung employer ang babalikan. So pag ganyan po yung inyong employer na babalikan nyo ay kaparehas lang po talaga, so ang sagot nyo lang po talaga dito ay puro na lang po yes. Kung talagang sureball talaga na yan same employer talaga yung babalikan nyo. So makakakuha po kayo talaga ng OEC. Lalo na po kung verified na yung inyong kontrata dati pa. So puro na lang po yan ay yes. So ilalagay natin dito sa employer address. So lagyan nyo po. Tapos dito sa country, kung saan kayong bansa. Tapos sa city, kung anong city yung ano nyo. Tapos dito po sa contract start, so kung kailan po nagsimula yung inyong kontrata, yung panibagong kontrata po, wag yung luma po. Yung pinaka-latest po ng iyong kontrata ang ilalagay nyo po. Yung latest na kontrata. Kung kailan po nagsimula yung panibagong kontrata. So dito naman po sa contract duration, kung ilang taon po yung kontrata nyo, halimbawa 2 years, so 24 yung ilalagay nyo. Tapos lagyan nyo po yung salary, kung magkano na yung salary ngayon. Tapos yung currency nya, kung saan kayo bansa. So okay na, tapos submit. So ayan, mayroon na tayo, lumabas tayong print OEC. So mayroon na po tayong OEC mga kabayan. So ganito na po ang hitsura ng ating OEC. So sana po kabayan ay makakuha po kayo ng OEC.